tayo mawala ang discipleship na mayroon tayong isa. Nagkaroon kami ng fellowship, ano ba yan, kailan ng mga young people, kasama si Brother Alvin. No, magkaroon kami ng discipleship. Bawat isa ay magkaroon ng discipleship. One. Disciple one. Amen? Oo. Kaya yun, mga kapatid, isa lang po ay i-disciple natin, malaking bagay na po yun, kapatid. No. Alright? In Luke chapter 15, dadako na po tayo sa salita ng Diyos. In Luke chapter 15, in verse 11 to 20. In 24, and 11 to 24. Yan. This is a familiar passage, ano? I think na-preach na ito ni Iyo, no? Pakailan lang. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay mayaman sa mensahe, ano? Kaya pag-pray po natin, no? In Luke 15 verse 11 to 20, and this is the parable of the prodigal son, no? In verse 11, beginning verse 11, basahin po natin ng salitan, no? Sa mga kasama natin diyan sa mga tahanan, no? Salamat sa inyo. Salamat sa bawat isa. In verse 11, and he said, a certain man had two sons. In verse 12, the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods, and fall it to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together, took his journey unto the far country, and wasted his substance with riotous living. Verse 14. When had spent all, there arose mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself a citizen of that country, and he sent him into the fields to feed swine. And he would fain have filled with his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. Verse 17. And he came to himself and said, how many hired servants of my father's have I bread enough to spare, and I perish with hunger? And I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and no more worthy to be called thy son, and make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father. When he was a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran and fell on his neck, and kissed him. And his son said unto him, Father, I have sinned against heaven in thy sight, and no more worthy to be called thy son. But the father said to his servant, Bring forth the best robe, and put in on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring hither to the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For my son was dead, and is alive, and he was lost and found, and they began to be merry. Alright, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos sa masalangit. Salamat o Diyos sa inyong mga salita na aming nabasa. Holy Spirit of God, give us wisdom as we ponder thy word tonight. Give us understanding of thy word, O God. And dalayan ko, Panginoon, ikaw po magpapala mula sa inyong mga salita. Use thy servant, O God. I am nothing. Make my blessing tonight, O God. And Holy Spirit, speak to us in a very personal way through your word, and help the servant of God to expound thy word, and we apply this unto wisdom. Forgive our sins, O God, and cleanse our heart, O God, and be ready to partake thy word tonight. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, salamat po sa Panginoon. No? Ang title ng mensahe natin ngayon, Rejoicing to Ruin. Amen. Rejoicing to ruin. No. From rejoicing going to ruin. Amen. Maayos na ang kalagayan, nasira pa. Amen. Nasira. This is the story of prodigal son. The parable of the lost son. Amen. Ang parable ay isang pangyayari sa lupa. No? Na may makalangit na kahulugan. Yan po ang parable. Amen. Na ma-apply natin sa ating karaniwang buhay, kapatid. No? And makita natin ang prodigal son, ano?
this is the story here, is a very unusual. Amen. Unusual. Makita natin, unusual. Hindi karaniwang pangyayari. Oo. Kasi in most cases, he would receive the portion after father's death. Amen. Ang mana ay kinukuha lamang pagkatapos ang ama o magulang na matay na. Hindi dapat, pero unusual, gusto niya na kunin ang kanyang mana na buhay pa ang kanyang anak, ng kanyang ama. Amen. Very unusual. Oo. Another unusual things happen here in this story. The younger son, the one initiated the division of property. Amen. Oo. Siya po ang initiate, ang pangalawang anak, the second son. Siya po ang nag-initiate na hatiin na ang mga property ng kanyang ama. Amen. Na dapat ang ama ang mayroong authority na magbigay ng mana sa mga anak. But look at this unusual things happen. The second son, the prodigal, disregard his father authority as a head of the family. Amen. So, makita natin the prodigal son, he disrespect his father's authority. Amen. Oo. He disregard the authority of the father. Amen. Mahalaga po ang authority. Oo. Pag ang tao ay namumuhay na walang kinikilalang authority, ay mayroong problema. Amen. Mayroong problema. Ang mangyari dyan, kapatid, itong sinasabi ng ating tema, from rejoicing to ruin. Ang ruin, ibig sabihin, naging masaya ay patungo sa kasiraan. Ruin, masisira. Sira ang buhay. Na dating masayang buhay, naging sirang buhay. Yan ang ibig sabihin sa Tagalog ng rejoicing to ruin. Kaya yun, mga kapatid. Mahalaga pong authority. Karamihan po, sa mga young people, nasira po ang buhay dahil walang authority sa kanilang buhay. Amen. Hindi po yan masaya ang kanyang buhay. Amen. Walang respect sa authority, kapatid. Walang respect sa magulang. Walang sinusunod na authority. Walang pamantayan kundi ang kanyang sarili, kapatid. Ang sarili ang kanyang sinusunod. Oo. Pag yan ang ating pag-uugali, katulad ng prodigal son, hindi po tayo marunong sumunod sa authority. Sa tahanan, kahit saan man ang organisasyon, hindi po tayo asenso sa buhay. Amen. Hindi maging masaya ang iyong buhay. Sira ang iyong buhay. Rejoicing to ruin. Amen. Rejoicing. Instead na masayang buhay, nasira ang buhay, kapatid. Nawa hindi mangyari po sa atin yan. Katulad ng isang prodigal son na ito. Napatungo sa magandang buhay, masayang buhay, ay siya ay patungo sa sirang buhay. Sirang buhay. Broken. Ruin. Broken life. Amen. So makita natin, aralin natin kung bakit from rejoicing to ruin ang buhay ng prodigal son. Bakit nasira ang kanyang buhay? Amen. Magpansin natin in verse 12, dito na po tayo sa point number 1. Kung bakit na dati silang masaya sa kanilang tahanan. I-imagine, maganda ang fellowship sa tahanan. Masaya ang tahanan. May kaya, may katulong, well-off ang buhay. Yan, kapatid. Maganda ang buhay nito ng prodigal son.
May katulong eh. Amen. Pag ang isang tahanan may katulong, iba ito. Maluwag sa buhay. Masaya itong tahanan, kapatid. Pero makita natin, kapatid, the character of the prodigal son. Na galing siya sa masayang buhay, ay patungo siya sa sirang buhay. Amen. Yan ang nakalungkot. No? Na maganda na yung buhay mo at nasira pa ang buhay. Amen. Oo. Bakit? Makita natin in verse 12, ito po ang ginawa ng younger son na ito. The prodigal son. No? Alimughang anak. Oh, yan sabi ng verse 12, and the younger of them said unto the father, give me the portion of goods and fall it to me, and he divided unto his living. And verse 13, and not many days after younger son gathered all together, he took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. He took his journey to a far country. Ibig sabihin, lumayo siya sa tahanan ng kanyang ama, lumayo siya sa presensya ng kanyang ama. Yan po. Ano? Yan po ang mangyayari sa Kristiyano. Amen. Number 1, mga kapatid, ano ang dahilan kung bakit ang saya naging sira ang buhay, kapatid? Because number 1, he departed from the presence of God. Amen. Yung Father ay nagre-represent ng Diyos Ama. Amen. Ang sabi niya sa tatay, Tay, give me the portion of good that falleth to me. You know? Look at his attitude, kapatid. Wala po siyang sinusunod na authority, kapatid. He departed from the presence of his father. Bakit? Kasi ayaw niya magpasakop sa authority ng kanyang tatay. Instead na si tatay ang masunod, gusto niya siya ang masusunod, sarili ang kanyang gustong sundin. Yan po. Oo. Sarili lang ang kanyang sinusunod. Yan ang namuhay siya na walang authority, gusto niya mamuhay na walang discipline, gusto niya mamuhay na walang nagkukontrol sa kanya. At ang ginawa niya, he departed from the presence of the Father, kapatid. Oo. Pag ang Kristiyano na yan ay ayaw na sumunod sa authority, magkakaproblema na yan, kapatid. Oo. Authority sa magulang, authority sa simbahan, kahit saan na organisasyon, wala sang sinusunod na authority. Ang sunod niyang gagawin, departure. Aalis. Oo. Lalayas. Aalis na nga ako sa bahay na ito. Oo. Yan ang ugali ng mga prodigal son. Pag nasabihan, lalayas sa bahay, aalis sa bahay, saan pupunta? Doon sa barkada. Amen. Tanda natin ang barkada natin, kapatid. Pag ikaw nagkasakit, pag ikaw nagkagutom, hindi kanyan bibilhan ng biogesic. Oo. Pag ikaw nagkasakit, sino po ang bibili ng gamot ng biogesic kung ano man dyan? Si nanay, si tatay. Oo. Pero, mga kapatid, makita natin, ayaw ng authority. Ayaw sumunod. Mapagsabihan lang ay, mapagsabihan lang, nagtatampo na. Kapatid. Bakit? Ayaw niya ng authority. Wala siyang sinusunod na authority. Gusto niya uuwi ng bahay kahit anong oras. Wala po siyang disiplina. Hindi siya nag-alala, mga kapatid, ng mga tao sa bahay. Wala siyang sinusunod na authority. Yan po ang prodigal son. Mahalaga po ang authority sa ating buhay. Amen. Isipin mo pag wala kang authority, kapatid. Ang authority ay nagsimula sa tahanan. Naglagay ang Diyos ng authority. At ang nangunguna dapat sa tahanan ay ang tatay. Amen. Siya ang nilagay ng Diyos diyan na authority na dapat nating sundin. Amen.
Ano ang nangyayari? Hindi, ayaw po sumunod ng prodigal son sa authority ng isang tahanan na binigay ng Diyos. Yan, magkakaproblema. Oo. Papasok sa eskwelahan, dahil wala siyang sinusunod na authority sa tahanan, ganun din ang gagawin niya sa eskwelahan. Hindi rin yan sumusunod sa teacher. Hindi rin yan susunod. Walang ginagalang doon sa loob ng paaralan. Ano ang mangyari sa kanya? Expulsion. Hindi makatapos. Kasi walang respeto sa teacher, walang respeto sa mga kamamag-aral niya, classmate niya, kapatid. Ano ang nangyari? Hindi siya nakatapos. Amen? Kung makatapos man yan, kapatid, pag may problema yan, hindi yan marunong sa authority, kahit nakatapos po yun. Nakagraduate po yun, kahit anong excellent pa yan, kapatid, pag nagproblema yan na wala sang sunod-sunod na authority, kahit honor roll ka pa. Oo. Ang mangyari sa'yo, horror, hindi honor. Maging horror ka, kapatid. Oo. Yung honor mo, maging horror. Oo. Wala kang sinusunod eh. Pagdating mo sa simbahan, wala ka na rin sinusunod. Hindi ka rin sumusunod sa pastor. Hindi ka rin sumusunod sa salita ng Diyos. Yan ang authority ng ating buhay sa spiritual. Hindi ka rin sumusunod. Pagdating mo sa trabaho, hindi ka rin sumusunod sa iyong mga kasama mo, sa mga boss mo, sa authority mo. Wala rin. Ang nangyayari, tanggal sa trabaho. Lipat-lipat ang trabaho. Oo. Bakit? Ang problema niya, hindi siya marunong sumunod sa authority. Kaya malaga po ang authority. Oo. Pag wala ang authority, pag nagproblema ka sa attitude pagdating sa authority, pag hindi maganda ang attitude mo towards authority, magkakaproblema ka, kapatid. Yan ang tinatawag na rejoicing to ruin. Kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, kapatid, pag hindi ka marunong sumunod sa authority na nilagay ng Diyos sa iyong buhay, wala pong mangyayari sa buhay natin. Anong mangyari? Ruin life. Sirang buhay. Amen? So makita natin, kapatid, no? Ito ang kalagayan ng isang prodigal son. No? Ito ang uri ng Kristiyano, the Father represent God. Ito po ang uri ng Kristiyano na naalis sa presensya ng Diyos. Isipin natin pag umalis tayo sa presensya ng Diyos, ano mangyari sa atin? From rejoicing to ruin. Masisira po ang buhay natin, kapatid, pag wala tayo sa presensya ng Panginoon. No? Isipin mo, kapatid, isipin mo, nasa Panginoon na ang isang prodigal son na ito. Nasa kalooban na ng Diyos, kapatid. No? Nasa tahanan na ng Diyos, kapatid. Nasa church na. Pero masayang buhay na. Pero doon siya pupunta. Saan? Sa masalimuot na buhay. Oo. Masaya na. Oo. Tingnan mong kalagayan, bakit rejoicing to ruin? Bakit? Masaya na ang kanilang tahanan. Masaya na ang fellowship doon. Kompleto sa pagkain. Lahat provided. Ganon din, Panginoon, ganon din sa ating buhay Kristiyano. Pag umalis tayo sa presensya ng Diyos, mga kapatid, naranasan mo na ang masayang buhay, you experience the good fellowship, good food, good doctrine, mga kapatid, good preaching, good fellowship, may pastor ka, may simbahan ka, may salita ng Diyos, at aalis ka sa masayang buhay. At saan ka pupunta? Doon sa miserableng buhay. Masira ang buhay mo. Oh. This prodigal son, he departed from the presence of God. Amen. He departed from the presence of God. He departed from the church. He departed from the Word of God. He departed from the preaching of the Word of God.
Iniwan niya ang ministry at lumayo sa Panginoon. Saan siya pupunta? Oo. Lumabas siya sa presensya ng Panginoon. Saan siya pupunta? Doon sa sanlibutan. Saan siya pupunta? Doon sa kanyang barkada na hindi mananampalataya. Ano mangyari sa buhay nating kapatid? Ruin. Oo. Masira ang buhay nating kapatid. Oo. Masira ang buhay natin dyan. Oo. Yan ang tinatawag, from rejoicing to ruin. Amen. If you depart from the presence of God, if you depart from the Word of God, if you depart from the church, from the presence of God, you depart from the fellowship, your Christian life should be ruined. Masira po ang buhay natin. Kaya wag na nating subukan. Sinubukan na po ng prodigal son. Ang masayang buhay ay naging masalimuot na buhay. Gusto ba nating masalimuot ang buhay? Malungkot na buhay? Kapatid, yan ang mangyari sa atin. Ang message, pag umalis ka sa kalooban ng Diyos, pag umalis ka sa presensya ng Diyos, yan po ang mangyayari sa buhay natin. Ruin life. Masisira po ang buhay natin. Masisira po ang fellowship natin sa Diyos. Masisira ang ating mga patutuo. Amen. Saan ka pupunta pag ikaw umalis sa Panginoon? In verse 15, nakita natin, ano? In verse 15, and he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. He joined himself to a citizen of that country. Amen, no? Dati, ang ka-fellowship niya, Kristyano. Umalis siya sa presensya ng Diyos. Ano ang nangyari? He went, umalis, at nakisama doon sa mga tao on that country. Ano makita natin number 2? No. He is compromising to the world. He compromised to the world. Amen. Nakipag-compromise siya sa sanlibutan. He joined a citizen, himself to a citizen of that country that is called compromising Christian. Amen. Nung umalis siya sa presensya ng Diyos, makita natin, nakipag-compromise na siya. Naiba na po ang kanyang kasama. Naiba na po ang kanyang barkada. Naiba na po ang kanyang kaibigan. Naiba na po ang kanyang ginagawa. Yun. At unti-unti na po siya nawala sa simbahan. Amen. Yan ang mangyari sa atin. Unti-unti ka na mawawala sa pananambahan. Oo. Nung una, mawawala ka sa umaga, nandiyan ka, mamaya sa hapon, mawala ka na. Isang araw, mawala ka sa prayer meeting. At isang araw, totally mawawala ka na sa buong pananambahan. Mawawala ka na every Sunday. Oo. Kaya unti-unti po yan, kapatid. Oo. At mawawala na sa atin ang pagbabasa ng Biblia. Mawawala na sa atin ang panalangin. Oo. At mawala ka na sa ministry. Yan ang karakteristik ng isang prodigal son. Unti-unti po yun. Aalis. Unti-unti ang kanyang pag-alis at makipag-compromise doon sa sanlibutan. Yan po. Hindi po yan overnight. Unti-unti. Ang pag-alis ng isang Kristiyano ay unti-unti yan nawawala. Hindi na yan umaattend ng service. Pag ini-invite mo, yun, hindi na siya umaattend. Yan ang mangyari sa Kristiyano. Pag nakipag-compromise na sa gawain ng sanlibutan, nakipagbarkada, nakipagkaibigan, nakipagka-fellowship sa mga
hindi mananampalataya. Amen? Kung ano ang ginagawa nila, yun din ang gagawin niya. Amen? Kaya rejoicing to ruin. Amen? Anong sabi ni Paul sa 2 Corinthians 6:17? Anong sabi ni Paul? Wherefore, come out from among them. Come out from among them. And be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Be separate from unbelievers. Amen. Unbelievers, come out from among them. Umalis ka dyan. Kasi hindi yan ang lugar natin, kapatid, bilang mga Kristiyano. Oo. Huwag ka dyan makipagkaibigan. Huwag ka dyan makipagbarkada. Layuan natin sila. Huwag tayo makipag-compromise. Keep distance. Doon ang gamitin natin ang protocol na social distance. Doon ka mag-social distance. Kasi hindi ka lang makubid, kundi ikaw makompromise sa kanilang ginagawa. Oo. Keep distance from their sinful practices. Huwag kang makigaya sa kanila. Stay close to God. Lapit ka sa Diyos. Huwag kang makipag-close sa iyong mga barkadang unsaved. Ipapahamak ka lang ang iyong buhay. Sirain lang ang iyong buhay at hindi ka na balang araw maging masaya ang iyong buhay. From rejoicing to ruin. Kaya mga kapatid, we need to avoid them from all sinful influences. Avoid natin sila. We are to resist the sin around us. Amen. Resist, ibig sabihin, umiwas tayo. Umalis ka dyan dahil hindi yan ang lugar natin dahil masira ang buhay natin dyan. Kapatid, kung tayo makipag-compromise sa kanila, lagi po tayong talo dyan. Ang sabi ng James 4:7, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Submit. Sumunod ka lang sa Panginoon. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Huwag kang lumayo sa gawain ng Diyos, kapatid. Resist the devil. Because the devil is trying to win us. The devil is trying to win us to his evil cause. And we need to resist. Anong resist? Papalag ka. Papalag ka. Umiwas ka. Huwag kang papayag. Don't allow the devil to entice you. Don't allow the devil to tempt you. We need to resist. Huwag kang sang-ayon. Dapat, huwag kang makipag-compromise. Oo. Kasi pag nakipag-compromise ka, kapatid, ang buhay mo, ang buhay natin, na from rejoicing, going to ruin. Instead na masaya ang buhay mo, masisira ang buhay mo, kapatid. Pag tayo nakipag-compromise. Kaya nga sabi niya sa Romans 12 verse 2. Ano sabi niya sa Romans 12 verse 2? Be not conformed to this world. Yan ang compromise. But be ye transformed by renewing of your mind. Amen? Renewing of your mind. Dapat iba po ang mindset natin. Renewing of your mind. Kasi ang kasalanan, nagsisimula yan doon sa ating isipan. Because our mind is the battleground of the devil. Doon po yan nagsisimula. Oo. Kaya mga kapatid, be not conformed to this world. Huwag tayo masing-ayon sa sanlibutan. Huwag tayo magsuot ng mga damit na taga-sanlibutan.
Huwag tayong magsalita ng mga salita ng sanlibutan. Kapatid, be not conformed, but by renewing of your mind that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Anong hanapin natin? Perfect will of God. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos, kapatid, para hindi tayo mahulog sa kasalanan. Amen? Kasi pag nahulog tayo sa kasalanan, ang dati mong saya ay palitan yan ng kalungkutan. Amen. Masira po ang iyong relasyon sa Panginoon. Masira ang iyong patutuo sa mga kapatiran. Oo. That's why Paul advised that don't compromise to the world because it ruin your life. Amen. It destroy your fellowship. It destroy your testimony. Kapatid. It destroy your dream. It destroy your plan, your goal in your life. And of course, it destroy your future. Masira po ang iyong future. Wala pong future pag tayo nakipag-compromise. Amen? In verse 14, sabi diyan, when he had spent all, verse 14, ito ang nangyari sa kanya. Pag tayo lumayo sa kalooban ng Diyos, sa presensya ng Diyos, at ang kasunod, anong number 2 nating puntos? Compromise ka sa sanlibutan. Ito po ang mangyari sa verse 14. And when he had spent all, there arose mighty famine in the land and began to be in want. Yan po mangyayari sa atin. The consequence and chastisement ang kasunod, kapatid. Yan po ang masalimuot na buhay na mangyari sa mga anak ng Diyos. Kaya, pag tayo lumayo, tumakas sa kalooban ng Diyos. No. At tayo makipag-compromise sa sanlibutan, ano mangyayari? Consequence and chastisement will follow. Will follow. Sa Tagalog, palo. Ang follow, palo. Papaluin tayo ng Diyos. Amen. Pag lumayo tayo sa Panginoon, nakipag-compromise tayo sa sanlibutan, doon tayo mamuhay sa kasalanan, meron po yan consequence. Sa una, ang kasalanan, mag-i-enjoy ka. Pero ang kasunod niyan, kalungkutan. Sira ang buhay. Hindi ka maging masaya dyan, kapatid. Bakit? Kasi bawat kasalanan na ating gagawin, ang ating paglayo sa Panginoon, ay mayroon yan consequence. May pagpapalo. Pag ikaw ay anak talaga ng Diyos, sigurado may pagpapalo. Ang sabi niya, ito ang prodigal son, ito ay isang Kristiyano, ito ay isang anak ng Diyos. Pero anong nangyari sa kanya? Nang una, nag-enjoy siya kasi marami siyang pera, marami siyang kaibigan. Masaya sila. Ayun, nangyari, naubos na ang pera. Ayun, pinalo siya ng Diyos. Oo. Pinalo siya ng Diyos. Ano ang grabe? Ang sabi ng pagpalo ng Panginoon? Great, mighty. There arose mighty famine. Matindi itong gutom. Matindi itong kahirapan, kapatid. Oo. Kaya, kapatid, pag-ibig sabihin, pag tayo umalis sa Panginoon, expect mo na. Mayroong mighty famine in the land and he began to be in want.
Mawawala na ang lahat, kapatid. Na ini-enjoy mo ngayon, mawawala yan, kapatid, pag tayo ay pinalo na ng Diyos. Oo. Pag tayo ay mayroong consequence na, kapatid, naku po. Oo. Ay, pastor, gumagawa naman ako ng kasalanan. Bakit hanggang ngayon wala? Mag-antay-antay ka. Kasi mayroong grace period ang Panginoon. Pag natapos na ang kanyang grace period, mayroong grace period ang Panginoon. Oo. Mayroong date ang Panginoon. Pag hindi ka pa mag-ayos at hindi ka pa magbago ang iyong buhay, sigurado. Oo. Alam mo ba sa panahon ni Noah, ang grace period ng Panginoon, 120 years. Hindi sila nakikinig sa preaching ni Noah. After 120 years, preaching the Word of God, ayun na. Kapatid, dumating na ang chastisement. Oo, wala nang pag-asa. Ano masabi ng Panginoon ng mga tao kay Noah? Noah, Noah, buksan mo kami. Oo. Anong sabi ni Jimboy? Anong sabi ni Noah? Tapos na. Tapos na kayo. Tapos na ang mensahe ng Diyos. Tapos na ang taning ng Diyos. May taning ang Diyos, kapatid. Yung Sodom and Gomorrah, akala ni Lot, nag-i-enjoy siya. Oo, yun, panahon na. Oo. Sabi niya, pag hindi pa kayo umalis dyan, magpaulan na ako ng asopre. Apoy na may asopre. Si Mrs. Lot ayaw pang umalis. Kasi nandiyon pa yung kanyang mga garden. Nandoon pa ang kanyang mga kortina. Nandoon pa ang bagong pintura ang bahay. Nandoon pa ang kanyang refrigerator na double door. Hindi niya madala-dala. Ay naulan na ng apoy, tapos. Nung siya ay lumingon, ayun, naging asin. Kaya makita natin, kapatid, consequence. Oo. Ang dito, matinding gutom. Amen. Kaya mga kapatid, bilang Kristiyano, pag tayo ay lumayo sa presensya ng Diyos at tayo ay makipag-compromise sa sanlibutan, ano ang mangyayari sa atin? Mighty famine. Magugutom ka. Expect famine in your life. Magugutom ka spiritually. Magugutom ka sa salita ng Diyos. Magugutom ka sa fellowship. Hindi ka na maka-attend sa masayang fellowship. Masayang kainan. Hindi mo na matikman ang mga masarap na pagkain na hinahanda ng mga kapatid every fellowship. Hindi ka na makatikim ng dinuguan na may puto. Hindi mo na marinig ang preaching. Bakit? May consequence ka. Sa consequence ka at may chastisement ka. Ibig sabihin, hindi ka mag-enjoy sa iyong buhay. Kristiyano. Pag lumayo ka at makipag-compromise ka, makihalo ka sa sanlibutan, nakipag-inuman ka sa sanlibutan, makipagbarkada ka sa mga sanlibutan, gutom ang abutin mo, kapatid. Oo. At hindi ka na magagamit ng Diyos. Magugutom ka na sa worship service. Magugutom ka na sa panalangin. Hindi ka na makasama namin sa gawain ng Diyos. Mawawala ka na sa ministry. Bakit? Consequence and chastisement ang abutin natin. Great famine. Amen? Oo. Hindi tayo pagpalain ng Diyos. Oo. Tanda natin, wala pang umalis sa presensya ng Diyos na nagpatotoo, nagpapasalamat kasi siya ay umalis sa kalooban ng Diyos. Pastor, ito po ang blessing. Itayo mo ng building ito. Wala. Karamihan na dumating, duguan,
kalungkutan, luha ang dinala, kapatid. Oo, puro luhaan. Marami na po nagpatotoo. Oo. Wala pang umalis na pinagpala ng Diyos na masaya. Tanda natin, may grace period ang Diyos. Pag naubos na ang pasensya ng Diyos, kapatid, wala na po. Amen? Oo. Kaya, meron akong narinig mga kapatid eh. Oo. Sabi niya kung saan hindi kami uma-attend ng service, pinagpala kami ng Diyos. Naku, delikado ito. Si kapatid. Oo. Pinagmalaki niya pa, hindi daw sa umatin ng mga services, pero dami naman nilang pera. Oo. Sabi ko, sino kaya nagpapapala sa kapatid na ito? Pinagmalaki niya pa. Oo. Ano nangyari? Hindi sila umatin ng service. Dumating ang pandemic. Nawalan sila ng trabaho mag-asawa. Yun, kapatid. Ano nangyari? Famine ang inabot. Gutom ang inabot. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Oo. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating posisyon, sa ating negosyo. Hindi natin pwedeng pagmamalaki. Kapatid. Kahit wala ako dyan sa church, okay lang. Naku, hindi po yan okay, kapatid, pag nawala ka sa presensya ng Diyos. Ang mangyari sa iyo dyan, sa una, rejoicing. Ang kasunod, ruin. Ang mangyari, kapatid, sa buhay natin. Pag wala ka sa church, wala ka sa salita ng Diyos, hindi ka mag-i-enjoy dyan. Oo, papaluin tayo ng Diyos. Ano sabi ng Hebrews 12 verse 6? Hebrews 12 verse 6. Ano sabi dyan? Chastisement of the Lord is not joyous but grievous. Ang pagpapalo ng Diyos ay hindi ka maging masaya, masasaktan ka, iiyak ka, kapatid. Masakit ang pagpapalo ng Diyos. No. May consequence yan, kapatid. Oo. Kung nag-i-enjoy ka ngayon, darating ang panahon, iiyak ka. Gugutom ka, mawala ang lahat dahil papaluin ka ng Diyos. Ang sabi rito sa Luke 15, dati sagana siya. Ngayon, wala na. Amen? So, yan ang mangyari sa ating kapatid. Mayroong consequence and chastisement pag tayo lumayo at makipag-compromise. Oo. Consequence yan, kapatid. Mayroon yan consequence. Oo. What you sow, you reap. Pag nagtanim ka ng kasamaan, mag-aani ka ng kasamaan. Pag nagtanim ka ng kabutihan, mag-aani ka ng kabutihan. Amen. Ano ang tinanim natin ngayon? Oo. Kaya, mga kapatid, ano ang gagawin? In verse 17, makita natin. Ano ang nangyari dito? And when he came to himself and said, how many hard servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Verse 18, I will rise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven before thee. Amen. Ano makita natin? His conviction. Conviction. Amen. Conviction. And self-realization. Amen. Namulat siya. Oo, naalala niya. Oo, sa bahay, maraming pagkain. Mayroon akong magandang tulugan. Dito, wala akong tulugan. Dito ako nakisama sa mga baboy. Dito, sa bahay, maraming pagkain. Bubuksan mo yung refrigerator, mamili ka lang kung ano ang kakainin. Dito, ang pagkain ko, pagkain baboy. Mga panis, amoy baboy. At naisip niya, sabi niya, kung dito ako, walang mangyayari. Yan ang conviction, kapatid.
kung ano dapat ang tama. Conviction is always back up with the truth. Yan ang conviction. So, kung ano ang dapat, mararapat gawin na tama, yan po ang conviction. Sabi niya, tama. Mali ang ginawa ko. Na lumayo sa Panginoon. Lumayo sa gawain ng Diyos. Makipag-compromise sa sanlibutan. Mali. Naranasan ko ang gutom. Naranasan ko ang chastisement. Naranasan ko ang consequence ng aking kasalanan. At naisip niya, bakit ako magbalik doon sa bahay ng aking ama? Amen. Makita natin, kapatid. Yan ang tinatawag na conviction. Amen. Dapat mayroon tayong conviction. Makita natin, pag tayo lumabas sa kalooban ng Diyos, wala pong mangyayari sa buhay natin. That's the word, conviction. Amen. Kasi sinasabi ng salita ng Diyos if you disobey God, may sumpa ka. Pag sumunod ka, may pagpapala ka. Yan ang conviction. Yan ang tama, kapatid. Kaya makita natin, gutom ang inabot. Sa bahay, ilan ang katulong namin. Masasarap ang mga pagkain. Dito, alipin ako ng mga baboy. Doon sa bahay, kahit wala akong trabaho, may sweldo. Dito, may trabaho na konti lang ang sweldo. Alam mo ba ang feeding of the swine? Pinakamababang trabaho. Pinakamababang sahod. Ayan ay ikaw ay nagtrabaho sa piggery. At na-realize niya, kapatid, na hindi ito lugar ng isang Kristiyano ang piggery. Nakasama ko ang mga baboy, amoy baboy. Yun, o galing baboy. Hindi dapat ako sa lugar na ito. Nakasama ko yung mga hindi mananampalataya. Maiba ang amoy mo, kapatid, pag iba ang kasama mo. Mga taga-sanlibutan ang kasama mo, iba ang amoy mo, kapatid. Iba ang mukha mo, kapatid. Iba ang lakad mo, kapatid. Iba ang ginagawa mo, kapatid. Kaya kailangan mayroon tayong conviction and self-realization. Umupo ka. Bakit hindi ka katulad ng prodigal son? Bumalik ka sa tahanan, bumalik ka sa simbahan, bumalik ka sa ministry. Bumalik ka kung saan ka ginagamit ng Diyos. Bumalik ka kung saan ka maging masaya ang iyong buhay. Balikan mo yan. That's the word, conviction. Kasi yan ang tama na dapat mong gawin. Amen? Hindi ka dyan mag-i-enjoy. Amen? So makita natin, the last point in verse 18 and 20, pag kayo ay mayroong conviction na, mayroon ka ng self-realization, ano ang gawin natin, kapatid? In verse 18 and 20, ito na po ang gagawin natin. Sabi niya, I will rise and go to my father, and I have sinned against the heaven, and no more worthy to be called a son. Make me once a hired servant. In verse 20, and he arose and came his father when he was a great way off. His father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Ang sabi ng son, verse 21, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and I am no more worthy to be called thy son. Amen. Ang sabi niya, Father, I have sinned against heaven. Ano yun? Confession and repentance. Amen? That's what we need. Lumayo ka. Pumasok ka sa kasalanan. Lugar na hindi masaya. Miserableng buhay. Masalimuot na buhay. Kapatid, ang kailangan natin, confession and repentance. Change of mind. Magbago ka. May pagkakataon pa na pwede ka magbago, kapatid. Ang sabi ng prodigal son, I have sinned against heaven. Before thee, sabi niya,
Hayaan mo, Ama, kahit tawagin, hindi mo na ako tawaging anak, tawagin mo lamang ako na ako isang iyong alipin. Nagpakababa ang isang prodigal son. Amen. At makita natin in verse 24, pag nagsisi ka ng iyong kasalanan at magbago ka, huwag mong hintayin na paluin ka pa ng Diyos at bumalik loob sa Panginoon. Habang hindi ka pa nakaranas ng pagpapalo, magbalik ka na loob sa Panginoon. Bumalik ka na sa Panginoon. No. Bumalik ka na sa Panginoon. In verse 24, makita natin. And for my son was dead and is alive, and he was lost and found, and they began to be merry. Amen? Merry. Makita natin, kapatid, pag nagbalik loob ka sa Diyos, ano ang mangyayari sa buhay natin? Maging masaya ang buhay mo. Doon magsimula ang magbalik mulit ang saya ng iyong buhay. Amen? From rejoicing to ruin, and ruin to rejoicing. Nasira ang buhay natin. Lumayo ka sa Panginoon. Pwede magbalik loob ka sa Panginoon. Ang kailangan natin, confession. In 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. Magbalik loob ka lang, kapatid, sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. At tinanggap siya ng tatay. Alam mo ang paganda sa Panginoon? Kahit anong laking kasalanan natin, pag tayo magbalik loob, magsisi, at magbago, repentance, at hindi mo na balikan ang iyong dati mong ginagawa, kapatid, ang Diyos handa kang tanggapin. Amen? At maging masaya ang Diyos. He began to marry. Oh. Nasira ang buhay mo, pwede kang bumalik ulit. Ibalik ng Diyos ang dati mong sigla pag bumalik ka sa Panginoon. Maging masaya ang Ama. Maging masaya ang Diyos. Maging masaya ang simbahan. Maging masaya ang pastor. Mga kapatiran, pag bumalik ka, magbalik loob ka sa Panginoon. What we need is confession and repentance. Para mabalik muli ang saya at sigla ng iyong buhay, Kristiyano. From rejoicing to ruin. And ruin, nasira, and rejoicing. Pag ikaw ay humingi muli ng confession and repentance sa Panginoon. Amen? Yan na po ang gagawin natin, kapatid. Magbalik loob ka lang sa ating Diyos. Because our God is the God of second chance. Makita natin, kapatid. Oo, nung bumalik. Oo. Ang sabi ng tatay, and bring hither the fatted calf and kill it. Let us eat and be merry. Amen? Oo. Naging masaya ang fellowship, kapatid, ng tahanan, ng simbahan, kapatid. Oo. At makita natin sa verse 22, nagbago muli ang anyo ng kanyang buhay. Amen? Ang sabi niya, sa verse 22, the father said to his servant, bring forth the best robe, put on him, put the ring in his hand, shoes on his feet. Amen? Oo. Dati, hindi mo siya makilalang Kristiyano. Pero ngayon, naku po, nakasuot na ng necktie. Mukhang Kristiyano na. Nakasapatos na. Naglilingkod na sa Diyos. At siya naging masayang Kristiyano. Amen? Kaya kapatid, oo, walang masayang buhay maliban na ikaw sa kalooban ng Diyos. Don't depart from the presence of God. Don't compromise to the word because there is always consequence and chastisement, mga kapatid. And we need conviction and confession para mabalik muli ang saya natin sa Panginoon. Bumalik ka lang sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po mag-pray.
Dakilang Diyos, salamat muli sa inyong mga salita. Pinakita mo sa buhay ng prodigal son na pag kami lumayo sa inyo, mayroong pong consequence. Mayroong pagpapalo. What we need is conviction. Gawin namin ang tama. Gawin namin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kailangan namin ng confession and repentance. Magbalik loob kami sa inyo, Panginoon, para maibalik ang saya. Kaya habang tinutugtog ang awit panyaya, kung ikaw ay lumayo sa Diyos, sige, pwede kang bumalik muli. Ibalik mo yung dating sigla, ibalik mo yung dating ginagawa mo sa Panginoon, magpasaya sa iyong buhay, magpasaya sa simbahan, magpasaya sa Panginoon. Oh, balik mo yun. Balik natin, kapatid. Nasira ang buhay mo sa sanlibutan. This world ruin your life. From ruin to rejoicing. Pwede pa yan ibalik ng Diyos ang mga sirang sinira ng dyablo ang buhay mo. Pwede pa yan ibalik ng Diyos ang saya muli. Ang saya at sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Sige po, kung naramdaman mo na unti-unti ka na lumayo sa Panginoon, ang Diyos handang tumanggap sa atin. Excited po siya na bumalik tayo sa kalooban ng Panginoon. Sige po, kausapin natin ang Diyos. If the Lord speak to you through this message, why not come on the altar and confess our sins and repent our sins? Lord, I'm not worthy, but Lord, forgive me. I'm willing to go back. Gusto kong bumalik muli sa iyong kalooban. Gusto ko nang bumalik sa dati kong ginagawa. Gusto kong bumalik muli sa ministry na kung saan yan po nagpapasaya ng aking buhay. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Gaano man yan kalaki, kaliit na kasalanan, handa tayong patawarin ng Diyos. Because God is a God of forgiveness. God is a God of second chance. Pwede pa tayo bigyan ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Huwag na nating intayin na tayo paluin pa ng Diyos at bumalik sa Kanya. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Pwede pa, kapatid, may pag-asa pa na ikaw ay mabalik ang iyong sigla at saya sa Panginoon. Sige po, kneel down to God. Talk to Him. Alam ng Diyos yan eh. Ikaw at ang Diyos lang nakakalam kung ano ang sayo. Sige po, kausapin natin ang Diyos sa oras na ito. Huwag nating tapusin ang pananambahan na ito na hindi ka makalapit sa Panginoon. Hindi mo makausap ang Panginoon. Hindi ka makapag-confess sa Panginoon. Hindi ka pa mag-repent sa Diyos. Sige po. Pwede pa yan. May pag-asa pa, kapatid. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa inyong mga salita. Salamat Panginoon sa inyong mga anak na lumapit sa inyong trono ng iyong biyaya. Humihingi po Panginoon ng confession sa inyo Panginoon. Magbalik loob, ibalik ang saya at sigla sa paglilingkod. May balik sa inyong presensya Panginoon. Salamat po sa manak ninyo, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon.
at ibalik mo sa amin ang dating sigla at saya sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon. Bagamat kami